Ito na lang ang abangan natin. So, kahapon, inisa-isa natin yung House leadership tsaka yung mga committee sa Senado. Ngayong hapon naman ay naglabas na rin ata ng listahan ng Kamara de Representante at inilabas na rin nila kung sino-sino po yung mga ngasiwa at mangunguna sa mga makakapangyarihang komite. Nason. Ang sabi po ng Kamara de Representante, marami-rami ito. Pero ipakita na lang natin sa TV, hindi ko na po isa-isahin. Ilang mga major na lang. Yan, major na lamang po ito. Bagong pinuno, ilang mahalagang komite, kabilang po makapangyarihang APRO. Yan, yan talaga. Rules at saka talagang itutuloy pala na Quadcom. Bubuhayin uli. Meron pa? Yes, at layon daw po itong higit pang palakasin ng legislatibong pagbabantay, disiplina, pananalapi at koordinasyon ng mga aktibo ng mababang kapulungan. Ngayon din na po 20th Congress sa ilalim po ng muling pamumuno ng kanila pong House Speaker Martin Romualdez. So ang kanilang minority leader, si Marcy Libanan pa rin. Ayun, okay. Siya yung head ng prosecution team kung natuloy sana yung yung impeachment. Itinalaga po si Congressman Micaela Angela Swansing. Ayan, unang distrito po ng Nueva Ecija na nagtapos ng Harvard. Ibang klase pala ito. Bilang tagapangulo po ng Committee on Appropriations, isa sa pinakamakapangyarihang komite sa Kamara na may jurisdiction po sa paggawa ng pambansang budget. Ayan. Yan din po, Congress House Majority Leader Sandro Marcos, Representative Raymond Mendoza, Deputy Speaker, at Representative Maria Carmen Zamora, Accounts. Yan. Swansing, tapos yung Deputy Speaker, Senior Deputy Speaker, si Congressman na J.J. Suarez. Ayan. Sino pa ba? Marami pa po Ang dami pangalan nito mga ito. Hindi ko na isa-isahin. Pero binabanggit ko dito, halos kompleto na rin. Yun lang atang ang tawag ito. Yung panunumpa din po kahapon, pinangasiwaan din daw po yung panunumpa ng Secretary General, si Reggie Velasco pa rin. At yung Sergeant at Arms, retired Police Major General Napoleon Taas. Sila pa rin po. Hindi naman nagbago yung sa part po ng Sergeant at Arms at saka yun pong Secretary General. Ayan. Ituloy ko na rin ito, Nelson. Ito pa yung balita. Mayroon hong pagtanggi. Kasi kahapon, di ba, binanggit natin yung statement ni Senador Chis Escudero na mayroon daw smear campaign laban sa kanya. Kaya ayon po sa tagapagsalita ng Kamara de Representante, hindi sila ang nasa likod ng mga ulat na kumukwestiyon sa manoy insertion sa 2025 national budget. Ayon po kay House Spokesperson Attorney Prince Abante, dapat sagutin daw po ng Escudero ng direkta ang mga isyu imbis na ibuntun daw po ang sisi sa Kamara de Representante. Tinutukoy na halip na harapin ang tanong ukol sa mga 150 billion na amyenda sa budget, mas piniling questionin ni Escudero, ni Senate President Chis Escudero, ang Kamara de Representante. Yan po yung palitan ng mga maiinit na salita sa pagitan po ng Kamara de Representante at ng mataas na kapulungan ang Senado. Ayan. Tingnan natin, Nason. Kasi sa mga susunod na araw, lalo pang iinit yan sapagkat budget deliberation na. Diba? Pagkatapos sa Kamara, at ang abangan pa natin dyan, yung BICAM, BICAM? Kung paano maghaharapan yung dalawa. Kasi para may lamat na yung kanilang samahan Sa simula pa lang, may batikusan kaagad Di ba? Apakadami palang Deputy Majority Leader. Dati, alam mo ba, nung mga dalawa lang tatlo lang Deputy Speaker for Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, sabi nga parang naging 2-5 na Deputy Speaker ngayon. 20. Deputy Majority Leader, 20. Yung Deputy Speaker, isa lang. Raymond Mendoza. Tapos, isang Majority Leader at 20 Deputy Majority Leader. Kita mo na. Ang dami. Ganun kadami. Dati nga sabi, parang halos 4. Yung 3 isla. Luzon, Visayas, Mindanao lang. Dati yung pinaka-original niyan. Ngayon, lahat gusto nila, kasi dumami na rin ng mga mababatas, gusto nila ngayon, marami na rin.